Wala na sa akin. February 22. Offertory Reading Devotional. Magbigay kayo at iyon ay ibibigay sa inyo, hustong takal, siniksik, at niliglig, at umaapaw, ang ilalagay nila sa iyong kandungan, sapagkat sa panukat na iyong ipanunukat ay doon din kayo susukatin. Lucas Kapitulo 6 versikulo 38. May dalawang magkaibigan na nagkukwentuhan tungkol sa mga bagay-bagay na pumapasok sa kanilang isipan. Subalit sa bawat kanilang pag-uusap ay hindi nawawala na mapag-usapan ang tungkol sa isyu ng pera. Hindi nila maiwasan na hindi pag-usapan ang tungkol sa pera. Habang sila'y nag-uusap, isa sa kanila ay nagsabi na siya ay nag-iipon ng mga barya na ngayon ay hindi na niya alam kung ano ang gagawin doon. Bagamat marami sa bilang at mabigat sa timbang, ang halaga nito ay maliit lang, at hindi makakabili ng makabuluhang bagay. Tinanong niya ngayon ang kanyang kaibigan, ano kaya ang gagawin ko sa mga baryang naipon ko? Sumagot naman ang kaibigan niya, ibigay mo sa anak mo. Nako, sinubukan ko nang ibigay pero ayaw nilang tanggapin. Okay sige, alam ko na. Sa simbahan mo ibigay, tumatanggap sila ng kahit na anong halaga. Sigurado ka ba na hindi nila ito tatanggihan? Tanong ng kaibigan. Oo, sigurado ako, hindi nila yan tatanggihan. Okay sige, dadalhin ko sa simbahan ang mga barya ko. Maraming salamat sa suggestion mo. Makalipas ang ilang araw, nagkita ulit ang dalawa. Nakibalita ang isa kung ano ang nangyari sa barya. Ibinigay mo ba ang mga barya sa simbahan? Oo friend, sa wakas, wala na sa akin ang kalat na mga barya. Alam niyo po mga kapatid, may mga tao talaga na nagbibigay lamang ng handog sa simbahan, ng mga bagay na hindi mahalaga sa kanila. Isang paraan para mawala ang kalat sa kanilang buhay. Kayo ba mga kapatid, nagbibigay ba kayo sa simbahan ng mga bagay na kalat lang sa inyong buhay? O mga bagay na walang halaga? Panawagan. Samantalang ibinibigay natin ang ating mga ikapo at handog sa araw na ito at sa hinaharap, huwag sana tayong magbigay para lamang mawala sa atin ang hindi na natin pakikinabangan. Ibigay natin ang pinakamabuting mayroon tayo, tulad ng Diyos na ibinigay ang kanyang pinakamabuti sa atin. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at mga pangakong handog, ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin, at unahin ang Diyos.